Sumentro sa mga issues sa South China Sea at pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN-Japan Commemorative Summit. At live mula sa Tokyo, Japan, may ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz! Ohayo gozaimasu, Connie! Mag-alas 12 na nga ng tanghali ngayon dito sa Japan at magkakaroon pa rin ng mga pulong sa buong maghapon si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Tokyo, Japan sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit kahit na opisyal na nga itong nagtapos kahapon at kabilang dito yung pagdalo niya sa Asia o ASEAN Zero Emission Community Leaders Summit dito sa Japan at ito ay para maibsan yung matinding epekto ng climate change. Naging produktibo naman ang pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos sa summit kung saan napanindigan niya o napahayag niya ang ating paninindigan sa soberanya natin sa West Philippine Sea. Gayon din yung pagpapanatili ng international order na nakabase sa rule of law. Sa pagharap kagabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Japanese Prime Minister Kishida Fumio sa isang bilateral meeting sa sidelines ng 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit, binigyan diin ni Pangulong Marcos ang kahalagahan ng Reciprocal Access Agreement na bubuuin ng dalawang bansa. Kasabay ng panawagan niya sa pagkakaisa ng mga miyembro ng ASEAN sa gitna raw ng patuloy na paglabag sa international law kabilang na ang mga tensyon sa South China Sea na mas lumalala pa raw sa halip na mabawasan dahil saan niya ay isang mas agresibong China na nagdudulot umano ng banta sa mga kalapit bansa sa ASEAN. Binanggit ng Pangulo ang benepisyong makukuha ng dalawang bansa sa pagbuo ng Reciprocal Access Agreement o RAA na magiging katumbas ng Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. This is the Reciprocal Access Agreement that will give us a greater capability in terms of not only security, but also in terms of disaster preparedness and alleviation and adjustment. And that is something that I believe is very, very significant and that it will bring to us a greater capacity to maintain the peace in China. Kamakailan sunod-sunod ang insidente ng panghaharas ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa ating mga tropang kabilang lang sana sa rotation and resupply mission sa Ayungin Shoal na humantong pa sa pagbangga at pagkasira ng ating barkong ML Kalayaan. Sa panayam nga nitong weekend kay Pangulong Marcos ng Japanese media, sinabi niyang mas lumalala pa raw ang tensyon sa halip na mabawasan ito. Patuloy raw nating pipiliin ang kapayapaan habang patuloy rin daw nating palalakasin ang alyansa sa mga bansang may parehong paninindigan sa atin para mapanatili raw ang katatagan sa rehiyon. Sa panig ni Prime Minister Kishida, sinabi niya nagkasundo silang tatapusin kaagad ang negosasyon at pagbuo ng RAA para mapaigting ang kooperasyon ng dalawang bansa. Patuloy rin daw nilang ipatutupad ang probisyon para sa Coastal Radar System. Kukunin din daw niya ang pagkakataon sa Asia Zero Emission Community o ASEC Leaders Meeting ngayong araw para mapalakas ang kooperasyon para sa energy transition at decarbonization at infrastructure promotion na sinang-ayunan lahat ni Pangulong Marcos. Binanggit din ni Kishida ang kahalagahan ng pagsusulong ng kooperasyon sa ASEAN kabilang ang Pilipinas para mapanatili ang malaya, bukas at international order na nakabase sa rule of law. Sa pagtatapos kahapon ng ASEAN-Japan Commemorative Summit, nagkasundo ang ASEAN at Japan na magpatupad ng Joint Vision Statement Plan na lalong magpapalakas at magpapatatag sa kooperasyon nito pagdating sa seguridad, maritime security at connectivity. As the world faces compound challenges, Japan stands with ASEAN, the linchpin to a free and open Indo-Pacific. We will act against new challenges, contribute to regional peace and stability, to create a world where each and every person shall enjoy prosperity, where human dignity is upheld. Nanawagan din si Pangulong Marcos sa Japan na bumuo ng 10-year roadmap sa paggamit ng bagong teknolohiya at climate resilient plans para masiguro ang food security at maibsan ang epekto ng global warming. Nagbigay rin ang Pangulo ng speech kaugnay sa creative at sustainable economy. The global creative industries market estimated at $2.6 trillion in 2022 is projected to reach up to $3.4 trillion in 2028.
as we intend to increase our share of the pie of these numbers. One way to accelerate this is by partnering with like-minded countries such as Japan. In the Philippines, we are not just witnessing economic growth. We are crafting a legacy of innovation, creativity, and sustainability for generations to come. Sinaksihan naman ni Pangulong Marcos ang palitan ng mga pinirmahang kasunduan sa pagitan ng Philippine at Japan Coast Guard at ng DENR at Japanese Environment Ministry para sa environment protection. Bilang pagbibigay pugay naman sa mga bumisitang ASEAN leader at pagdiriwang sa gintong anibersaryo ng pagkakaibigan at kooperasyon ng ASEAN at Japan, inilawan kagabi ang Tokyo Tower ng pula, dilaw at bughaw na mga kulay ng ASEAN flag at logo ng summit. Connie, ngayong tanghali ay may luncheon meeting pa si Pangulong Bongbong Marcos kasama ang mga ASEAN leaders. Susundan ito ng roundtable meeting kasama naman ang mga negosyante ng Japan. At magkakaroon din siya ng kapihan kasama ang media. At bago bumalik sa Pilipinas ay magkakaroon pa siya ng audience kasama si Japan Emperor Naruhito at Empress Masako sa Imperial Palace. At yan ang pinakasariwang balita. Nagbabalita live mula rito sa Tokyo, Japan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.